now tuning in to Kilabot Pinoy Horror Stories, the podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify. Mga repakol, nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code Kuya Totoy to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it, Klook it! Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot, the Pinoy Horror Stories. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Puno ng sugat at kagat ang kanyang buong katawan. Malalim, mahapdi at malahalimaw. Isang babae ang nilulukuban di umano ng mga hindi mawaring nilalang. Sa likod ng isang madilim at malamig na selda, naghuhumiyaw ang kanyang boses na puno ng puot at paghihinagpis. Bakas sa kanyang mga mata ang pagod, paghihirap, galit at takot. Siya si Clarita Villanueva, isang Pilipinang minsan lumikha ng ingay hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo, matapos di umano sapian ng mga demonyo sa loob mismo ng kanyang piitan taong 1953. Ang kanyang kwento ay hindi pangkaraniwan sa kasalukuyan. Ito ay katotohanan na gumimbal sa maraming konserbatibong paniniwala. Hindi isang kathang isip, hindi rin isang imahinasyon. Narito ang kanyang kwento. Maagang namulat si Clarita sa konsepto ng mga multo, laman lupa at mga demonyo. Ang kanyang ina kasi ay isang espiritista na harap-harapang nagsasagawa ng mga hindi pangkaraniwang seremonya. Ngunit si Clarita maaga ring naulila matapos mamatay ang kanyang ina noong siya ay 12 anyos pa lamang. Wala na siyang ibang kamag-anak na pwede niyang puntahan. Dahil sa labis na pagdarahop sa kanilang probinsya, napagpasyahan niyang bumiyahe pa Maynila para maghanap ng hanap buhay. Namasukan siya bilang isang kasambahay. Ngunit hindi rin ito nagtagal. 17 pa lang siya noon nung magsimula siyang magtrabaho. Dapat sana ay nag-aaral pa at nagpapakasaya, ngunit dahil sa kawalan ng disenteng trabaho, napilitan siyang pumasok sa immoral at peligrosong industriya ng pagbibenta ng laman. Isang malamig na umaga, bandang 2:00 ng madaling araw, naganap ang insidenteng nagdala kay Clarita sa likod ng malamig na rehas ng bilibid. Sa kagustuhan kasing kumita ng pera, lumapit siya sa isang lalaki at nag-alok ng panandaliang aliw. Hindi niya inaasahan na ang lalaki palang ito ay isang pulis, kung kaya't agad siyang dinakip at ikinulong. Palibhasa'y bata pa,
nahirapan si Clarita na dalhin ang lungkot at pangungulila. Ngunit ang kanya palang pagkakakulong ay simula pa lang ng mas malagim at makapanindig balahibong pangyayari. Nagsimula ang lahat sa mga bulong, kaluskos at pagpaparamdam. Ilang linggo pa lang siya sa loob ng piitan nang magsimula siyang makakita ng mga nilalang na may kahindik-hindik na wangis. Isang malahalimaw ang hitsura, mabalahibo, may malaking mata at malaking ngipin. Habang ang isa naman ay malatyanak ang wangis at may matutulis na pangil. Lumipas ang ilan pang mga araw. Ang paggambala ng mga ito ay umabot na sa pisikalan. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, napuno ang katawan ni Clarita ng mga kagat, mga hiwa at sugat sa balat na baon hanggang sa laman. Ayon sa salaysay ni Lester Suralia, isang Amerikanong pastor na tumulong na palayain si Clarita sa pang-aalipin ng mga demonyo, sabay-sabay raw ang misteryosong pagsulpot ng mga sugat sa katawan ng dalaga. Araw-gabi, umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng bilibid ang kaawa-awang panaghoy ng dalaga. Maging ang mga doktor mula sa iba't ibang lungsod na tumitingin sa kalagayan ni Clarita, hindi rin maipaliwanag ang kanyang sinapit. Dalawa sa mga ito namatay ilang araw matapos silang isumpa ng dalaga. Mamamatay ka! Sambit ni Clarita sa dalawang doktor na naisa ng tumulong sa kanya. May ibang nagsasabi na baliw na daw si Clarita, ngunit paano maipapaliwanag ang mga nagsulputang kagat na misteryosong umabot sa kanyang likod, balikat at lieg? Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP naniniwala rin sa mga ganitong uri ng insidente. Katunayan, hindi ito ang unang beses na nakasaksi ang simbahang Katolika ng demonic possession. Marami pa umanong iba na katulad ng kay Clarita. Sa tulong ni Pastor Lester Suralia, nakalaya sa wakas si Clarita. Hindi lang sa mapang-aliping mga nilalang na minsang sumira sa kanyang buhay, kundi maging sa piitang naging piping saksi sa kababalaghang kanyang pinagdaraanan. Kinausap ako ng Panginoon at pinapunta sa bilibid para ipagdasal si Clarita. Ayaw ko na sanang pumunta, pero aniya, wala na raw ibang makakapagligtas kay Clarita bukod sa akin. Salaysay ni Pastor Suralia. Matapos makalaya sa piitan, namuhay ng normal si Clarita, nakapangasawa at nagkaroon ng anak. Palaisipan pa rin sa kanya at sa lahat ng mga nakasaksi kung ano eksakto ang kanyang pinagdaanan, pero isa ang sigurado, hinding-hindi nila ito makakalimutan kailanman. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes.
Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam! Mga repakol, si Kuya Totoy nga pala to, ang tagapagsalaysay dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. May mga kwento ba kayong nakakapanindig balahibo na nais nyong ibahagi dito sa ating show? Mag-join na sa ating Facebook group. Pumunta lang sa description section ng episode na ito at pindutin ang link para maka-join. Tuloy-tuloy lang ang mga nakakapanindig balahibong kwento mula Spotify hanggang Facebook group. Ang hindi mag-join, Hindi makakatulog ngayong gabi.